Magandang araw, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa Balitang Bayan Tinig ng Mamamayan, kung inyong tagapaghatid ng mga tunay na kaganapan sa ating lipunan. Ngayong araw, ating talakayin ang isa sa mga patuloy na suliranin ng bansa, ang problema sa baha. Sa kabila ng ulan at habagat at pananalasa ng mga bagyong dumaan nitong buwan, muling lumulubog sa baha ang maraming lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Sa Quezon City, may mga barangay na lubog hanggang tuhod ang tubig, habang sa Malabon at Marikina ay umaabot pa ito hanggang Baywang. Ilan sa apektadong pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center at kanselado ang klase sa ilang lungsod. Ayon sa Pag-asa, ang mga lokal na otoridad, ang baha ay dulot ng walang tigil na ulan, baradong kanal at kakulangan ng maayos na drainage system. Sa kabila ng taon-taon na pagbaha, tila hindi pa rin sapat ang mga programang pang-infrastruktura para masolusyonan ang problemang ito. Bilang isang Pilipino ay nakakalungkot isipin na taon-taon ay binabaha pa rin tayo sa parehong mga lugar. Hindi lang ito usapin ng ulan. Ito ay kombinasyon ng kapabayaan sa urban planning, kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, at kulang sa pangmatagalang solusyon mula sa pamahalaan. Ang baha ay hindi lang babala. Ito ay panganib na nasasayang ang trabaho, ang klase at minsan buhay ang mga maralita, tagalunsod ang mas na pinaka-apekto sapagkat sila ang kadalasan nakatira sa mga lugar na madaling bahain. Dapat itong pagtuunan ng seryosong pansin na kailangan magsimula sa simple hakbang, tamang pagtatapon ng basura, paglilinis ng mga kanal, at paniningil sa mga opisyal na hindi gumaganap sa kanilang tungkulin. Mahalaga rin ang partisipasyon ng bawat isa na dahil ang problema sa baha ay problema natin lahat. Ako po si Mark Salis para sa Balitang Bayan Tinig ng Mamamayan, nagsasabi, kung gusto natin maging maayos na kinabukasan, ngayon pa lang kumilos na tayo. Hanggang sa muli, kabayan.